reveals his plans for the 2025 elections and talks about maintaining peace and order in Davao City. Kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Do not expect na pag mag-encuentro tayo, bubuhayin kita. I just want the peaceful city. Pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayo dapat yung human rights, i-contact Manila. Kasi mamamatay talaga yan. I think that arbitrary, kung mabili ko na kaya. Let us be realistic about it. You think that I can carry a national campaign at my age, or you want me to die? Magpapulaps na. Hello! Hello! Mga ka-friendship ko, nagbabalik na naman po tayo, si Angelita. Andito na naman po ang inyong lingkod. Nandito po tayo sa channel nating Mga Mata ni Angelita. Okay, well. Nako mga friendship, marami tayo ngayong topic, no? Marami-rami to. And of course, tatalakayin natin ngayon yung pagkakahuli kay former President Duterte na ngayon nasa dahig na siya. But, of course, bago muna yan, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang araw, mga friendship ko. Okay, maayong buntag mga friendship sa mga kabisayaan. Okay, buongiorno mesames. And naimbag nga adlaw kada kayo amen. Buenos dias, mi amigo, mi amigas, senyorito, senyoritas, senyora and senyor dyan sa Zamboanga, sa mga sabakano nating kababayan. And of course, sa West, malapit naman sa West Philippine Sea, sa Palawan, mayad nga adlaw kanindong tanan, mga kaiban. Okay? Guten Tag, hello, in German, wamatukotunod happiness mo. Diyan po sa mga taga-Japan, and Assalamualaikum yung Sayyid. Kifik Habibi sa mga kasamahan nating mga kaibigan nating mga Arabic and mga Lebanese. Alright, okay. Ngayon naman po mga friendship, ang dami po nating topic ngayon. But of course, bago yan, syempre, bago tayo magsisimula sa mga topic natin, meron muna akong ipapanood sa inyo. Yung, diba nung hinuli nga si former President Duterte, si Duterte. From Ninoy Aquino International Airport, dinala ho siya sa Villamor Air Base, and at that morning, ay idiniretso na siya sa dahig, Netherlands. Galing from Hong Kong ho, di ba nasa campaign daw sila ng campaign rally at sa Hong Kong sa mga OFW natin doon. And then pagbalik nila ng Ninoy Aquino International Airport, nakasalubong na doon ang ating mga kapulisan. And yun nga, may warrant of arrest na sa kanya, kaya hinuli na siya. And eto lang yung mga ilang tagpo na makikita natin sa Ninoy Aquino International Airport nung hinuli po siya doon. At tapos dinala na siya sa Villamor Air Base. Ito lang po ate. Illegal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. And somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, so you have to answer now for the deprivation of liberty. Former Okay, mga friendship, nakakapagtaka lang, no? Kasi nagtataka lang ako dito sa kanyang sinasabi ano raw yung crime na ginawa niya. Bakit daw siya nandiyan dyan, di ba? So, ibig sabihin, hindi niya alam kung anong kasalanan niya. Di ba, napakaliwanag naman, syempre, huhulihin ba naman siya kung wala siyang ginawang kasalanan at kung wala siyang kaso na napakatagal ng nakasampa na sa ICC, di ba, yung para sa human rights violation nga. Hindi niya yun alam
ano raw ba? Hindi natin alam kung nagkukunwa-kunwarya lang siya, naghihibang siya, nag-hallucination yata. Dahil na rin siguro sa sobrang nervyos niya kasi nga alam niya huhulihin na siya. So, siguro nasa Hong Kong pa lang alam na ni former President Duterte na huhulihin na talaga siya, di ba? Kasi nga alam niya siguro yun na pagbaba niya talaga ng airport is nando na, nakaabang na talaga sa kanya. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan doon mga friendship yung sinasabi niya, ano raw ang nagawa, what the crime I committed. Hindi natin alam kung nagtatanga-tangahan siya o kung nagmamaang-maangan, kung ano yung crime niya na ginawa niya. Siyempre, hinuli siya nun, yung meron pa nga raw sinabi doon na hihilain daw siya. 'Di ba? Kasi nga nagkasakitan pa dahil si Hanilet may pinukpok pa siyang pulis ng cellphone and dumating sa nabukulan yon. Kasi nga nagkakagulo-gulo na sila doon. O syempre magulo nga. Tapos pati si dating Yosek Maldivella ayaw niya raw palapitan si Duterte sa mga pulis. Kaya naman na pinusasan siya, di ba? Syempre natural na lang 'yun. Trabaho ng mga kapulisan ho natin 'yun, lalo na si General Torre. Trabaho ho nila 'yun. Sumusunod lang po sila sa utos. Kaya natural lang 'yun. Kaparis na lang ng kapanahunan ni Duterte, di ba? Kung anong sabihin niya kinabato Tache de la Rosa, sinusunod nila. Ganun rin ho naman ngayon yun. Siyempre, sina General Torre, sumusunod lang at ginagawa lang ho nila ang trabaho nila. Wala hong personalan yun. Then, hindi niya alam siguro yung crime na ginawa niya. Kaya, eto naman, may ipakikita naman ako sa inyo mga friendship. Rodrigo Duterte sa the Netherlands, gumawa siya ng video message. I think this is something to do with the law and order. At sinasabi ko naman sa mga polis, military na trabaho kayo. At ako ang managot. So ito na nga, whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Ako ang managot sila. Ayun nga mga friendship, di ba? Sinabi niya siya raw mananagot. O ang linaw-linaw niyan. So inaako niya lahat ng responsibility. Kung ano man yung mga pinatrabaho niya doon nung siya ang nasa posisyon, nung siya pang presidente, kung ano yung mga pinagagawa niya sa mga tao at yung inuutos niya sa mga kapulisan, sinusunod siya. Natural na lang yun kasi siya ang presidente, natural susundin siya. So ngayon, i-take niya ang responsibility kasi sinabi naman niya yan noon, di ba, nung hearing sa Senado na I will take full responsibility sa mga nangyaring yan sa AJK na yan. O kaya ngayon, dapat lang yun. Dapat lang na talagang panagutan niyang lahat ng mga nangyari nung kapanahunan niya nung siya pa ang presidente ng Pilipinas. O ito, pakinggan ho ninyo ito nung nasa hearing nila sa Senado noon. Ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. I take full responsibility for it. Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? No. No. Guilt is personal. I take full responsibility. Yung sinabi ko na war on drugs. You said, sir, I won't be responsible for anything. Yes, sir. You spoke. Tumagawag ng baril. Patayin mo na para one less criminal. There was never an official order to the police and the military and to agents of government to kill. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may
magpataya talaga. See, narinig niyo yun mga friendship. Di ba? Ang linaw na sinabi niyang I take full responsibility doon sa mga patayan na yon ng EJK na yon. Kaya naman ngayon, ayan, natural lang, panagutan niya lahat ng nangyari. Alam nyo, yung mga ano niya, yung mga yung mga pro Duterte niya, no? Hanggang sa Netherlands. Nagrarally-rally pa rin sila. Ano kaya ang nasa kokote ng mga pro Duterte na ito, mga DD? Mga hindi ba naman iiyak, may mga umiiyak-iyak pa nung hinuli si Duterte. May mga nag-iiyakan pa, yung mga nasa Hong Kong doon, no? Nag-iiyakan sila nung hinuli si Duterte pa hanggang dito sa NAIA at dinala sa Villamor Air Base. Nag-iiyakan sila, buhay na buhay si Duterte. Ang lakas-lakas niyan. Masamang damo yan, matagal madedo yan. Hindi pa naman dedo, iniiyakan na nila. Diba? Awang-awa sila. Awang-awa sila kay Duterte nung hinuli. Pero, tingnan nyo mga friendship, hindi sila naaawa doon sa pamilya ng mga pinagpapapatay ni Duterte nung siya ang presidente. Hindi sila naaawa sa mga taong nawalan ng mga minamahal sa buhay. 'Di ba? Siguro hindi kasi sila namatayan ng mga mahal sa buhay kaya hindi nila nararamdaman ng mga namatayan na hanggang ngayon kinukuha nila ang hustisya. O ayan, sana nga makamit ho natin ang hustisya na sa mga pinaggagawa ni Duterte. Diba? Yang mga kasi hindi nila nararamdaman yun eh. Siguro walang namatay sa pamilya nila nung panahong yun. Kaya baliwala sa kanila o kaya talagang binabayaran sila. Diba? Binabayaran sila ng mga Duterte para umiyak-iyak, para mag-rally-rally kunwari, magpi-people power. Ano yung people power ninyo? Samantalang natural, nagkasala siya, panagutan niya. Di ba mga friendship? Ganon naman talaga yun eh. Bakit palibhasa ba mayaman sila? Palibhasa ba former president siya? Vice president ang anak niya? Mga anak niya, congressman, mayor ng Davao? Untouchable na sila? Kung nandyan lang naman talaga sa Pilipinas, wala talagang mangyayari. Mga untouchable naman talaga sila. Very, very powerful sila dyan sa Pilipinas. Kaya walang mangyayari. Walang kaso kahit siguro pagpapatayin nila lahat ng tao sa Pilipinas. Walang aangal. Diba? Kaya mas maganda na rin na may ICC. At least yung International Criminal Court, yun ang makakatulong sa human rights natin sa Pilipinas. At least man lang magkaroon ng katarungan yung mga taong pinatay niya. Nang ganun-ganun na lang, kahit hindi mga adik, papatayin na lang ng basta, di ba? Naglalakad lang sa kalsada, papatayin nila. Tapos tataniman nila ng ebidensya, sabihin adik na. Paano? Paano hindi gagawin ng mga kapulisan yun? Ang ganda nga naman ng pangako ni Duterte sa kanila, may reward. Kada isang mapatay nila at mapatunayang adik, may reward sa kanila, di ba? Makapatay ka nga naman ng 2 tao. Aba, kung 20,000 bawat isang tao, di 40,000 ka na. Di ba yun ang mga sinasabi nila? Yun ang mga nagkalat sa social media nun. Tsaka inaamin naman nila na meron talagang mga reward Nadudulas na sila, ayaw pa rin nilang sabihin ang katotohanan. Di ba mga friendship? Kaya nga itong mga hindi nila iniisip yun. Kahit nga sabi ko nga sa inyo, kahit nakikita na nila naririnig nila hindi pa rin sila sa katotohanan, dun pa rin sila sa baluktok nila mga katwiran. Kasi nga pare-pareho sila. Pare-pareho sila, mga pro-Duterte sila. Wala silang pakialam sa mga taong nasasaktan, nawala ng pamilya at naiwan. Diba? Nawala ng mga mahal sa buhay. Kasi siguro hindi nangyari sa kanila yun. Kaya akala mo iyak-iyak, akala mo naman namatay na si Duterte.
Ay nako, ibang klase talaga ang isipan ng ibang mga Pilipino, no? Mga Pro Duterte yan. Talagang mga ano, sila ang mga bangag sa kasinungalingan. Hindi nila alam ang tama at mali. Kasi mga utak nila mga kasarili sila. Huwag kayong mag-iiyakan, huwag kayong maawa kay Duterte. Kasi si Duterte noon, nung pinagpapapatay niya yung mga taong yun, yung mga Pilipinong mahihirap, naawa ba sila? Hindi, di ba? Wala silang mga awa. Oh. Samantalang patay na yun, hindi na natin maibabalik ang buhay ng mga yun. Mga buhay na inutang ni Duterte. Kaya ba niyang pabangunin yung isang patay na nabubulok na doon? Oh, samantalang siya buhay na buhay. Ang lakas-lakas niya. Ang galing-galing pang gumawa ng mga kwento, di ba? Wala pa ngang martial law. Sinasabi na niyang may martial law na, niwala sa guni-guni ng ating Pangulo. Niwala pa yata sa panaginip, nag-hallucinate na siya, pinangungunahan na niya. Kaya dapat lang yan, mga friendship, bagay lang sa kanyang nangyari yan. At least ngayon, makikita na ng mga kamag-anakan nung mga nasawi nung panahon niya, nung siya pa ang presidente. At least, kahit katiting man lang, kahit kating nakatarungan, makakamit nila kung sakasakali nga. Kung sakaling makulong siya, mga friendship, kulang pa yun. Kulang pa yun na ibayad niya sa mga pinagagagawa niya. Hindi na niya maibabalik yung buhay ng mga namatay, di ba? Oh. Hindi na niya maibabalik, at least siya buhay. Kaya ngayon, pagbayaran niya yan, natural lang yun. Natural, nagkamali siya, pagbayaran niya. Kaya sasabihin ng mga Pro Duterte, mga Didi, nagkakaawa naman, nakakaawang awa raw sila, kakaawa raw si Pangulong Duterte. Kaya niya yan. Nung ginawa niya yung war on drugs, inisip niya ba yan? Akala niya siguro nung panahon niya siyang presidente, walang ano sa kanya, walang mag-uupos sa lahat ng gagawin niyang law, di ba? Kaya, kasi nga, pati nga former Senator De Lima, pinagpapakulong niya eh. Kasi lahat ng kumakalaban sa kanya, nung pinapakulong niya, ginagawa niya, tinataniman niya ng mga, pinaplantahan niya ng kung ano-anong mga ebidensya para maipakulong niya. Kasi nga sanay na sanay siya dyan. Kaya dapat lang sa kanya, dapat makulong siya at nang mabigyan ng katarungan yung ginawa niya sa mga tao. Mga namatay na mga wala ang kahit iba hindi adik. Sasabihin nila adik. Basta't papatayin na lang nila. Paano may reward? Kaya naman kahit sino na lang, galit sila sa isang tao, kayang-kaya na. Ang mga pulis, pag may kinagalitan silang mga tao, kayang-kaya na nilang patayin yun. Paplantahan lang nila ng ebidensya, sabihin nilang adik, kaya nila pinatay, kaya nila tinukhang, di ba? Operation Tukhang, nakita ka lang diyan sa gilid ng kalsada naglalalakad ng hating gabi, sabihin adik ka na. Kaya papatayin ka na. Tama ba yun? Sige nga. Sa libu-libong taong pinagpapatay nila. Hindi na nila maibabalik ang buhay ng mga yon. Kaya huwag kayong iiyak-iyak, huwag kayong naaawa kay Duterte, mga gonggong kayo, mga BO-BO, mga TAN-GA, mga JAJO. Diba? Mga ano kayo, mga pare-parehas kayo sa Panginoon ninyong sinasamba ninyong mga demonyo. Dapat lang yan. Dapat lang sa kanya maparusahan siya. Pagbayaran niya mga buhay na inutang niya dahil kulang pa. Kulang pa yung kabayaran niyan. Kung makulong man siya, kulang pang kabayaran niyan sa mga pinaggagawa niya sa mga Pilipino noon. Di ba mga friendship? Ito mga friendship, pakinggan naman natin yung hinaing nung mga yung mga nawala ng mahal sa buhay noon. At mga friendship. Mga kasama, may katanungan po ako. Naisulba ba ng war on drugs ang problema sa droga? Laksan pa natin, naisulba ba ng war
Bulaga. Ang tanging pinagas ng war on drugs ay ang buhay ng mga inosente, ang buhay ng mahirap. Ang Kapit ka dyan ng mga puti. Nagpasalamat ko nun. Nagkaroon ng katarungan yung pagpapapatay ni Duterte sa anak ko na hindi dapat. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon sa OEJ case, Aling Lorna na sa mga larawan na lang niya nasisilayan ang kanyang anak na si Christian. Taong 2020 kasi, namatay ito matapos walang awang pagbabarili ng riding in tandem dahil lang napagkamalan umanong sangkot sa droga. Hit ni Aling Lorna, hindi adik ang kanyang anak at napakabuti nito kaya't gayon na lang ang galit at panghihinayan niya sa nangyari. 5 buwan akong hindi makatulog sa pag-iisip na hindi ko makatulog talaga dahil ang dami kong tanong sa Panginoon kung bakit. Sobrang sakit nun. Parang gusto ko mang agawin yung baril ng suko para patay kong patay. Pero hindi ko ginawa kasi pero talagang blangkado ako nun. Isa lang si Aling Lorna sa mga kaanak isayang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang war on drugs noon. Panalangin nila sana'y tuloy-tuloy na ang pananaig ng katotohanan. Lalo pat hanggang ngayon, hindi pa rin nila matanggap ang sinabi ng kanilang mga kaanak. Hirap na kami. Ngayon, nagpasalamat ako nga nahuli na Duterte. Sana siya. Di ko matakot o iyaming barilin dito. Lalaban ko talaga, ipaglaban ko talaga, di ako manugang. Natutuwa po ako dahil nagkaroon ng yung pagpapatay ni Duterte sa anak ko. Masakit sa damdamin ko dahil ang mga apo ko naghihirap din. Paano kaya makatapos yung mga apo ko, yung isa college na? Basta magbayad na lang siya sa mga ginawa niya ng mga kasalanan. Yun ang gusto kong mangyari sa kanya. Yan, isa sa mga paring sumusuporta sa mga kaanak ng umano'y EJK victims. Patuloy ang gagawin nilang pagbabantay sa issue hanggat mapanagot ang dating presidente. Siya, para sa mga talagang may kulong na si Duterte, malaman na yung kardumal-dumal na pangyayari dito sa ating bansa. Pinili ng pamahalaan. Wow, mga friendship, di ba? Narinig nyo yun? Yun ang mga hinaing ng mga mga nawala ng mahal sa buhay. At least kahit papano ngayon magkakaroon na rin ng katarungan pagkamatay ng mga anak nila. Kahit yun na lang, mapagbayaran man lang ni Duterte, makulong man siya doon, hindi pa rin yun sapat para ibayad sa mga pinatay niyang mga libu-libong tao. Diba? Kaya kayong mga pro-Duterte, mga Didi, huwag kayong iiyak-iyak kasi masamang damo ang amo ninyo, matagal mamatay yun. Doon sa mga taong namatayan ng mga pamilya nila, hindi kayo naaawa. Naawa kayo kay Duterte. Napakayaman yan. Mga bilyonary, napakaraming bilyon ng mga yan, napakaraming pera ng mga yan. Huwag kayong maawa sa kanila. Kasi kahit anong mangyari sa mga yan, okay lang sila. Yun na lang, dapat pagbayaran niya talaga ang mga ginawa niyang kasalanan. Kaya nakakatuwa nga ho at least kahit papano, 'di ba? Nabibigyan ng ngayon nagkakaroon ng linaw, nagkaroon ng katarungan. At least kahit papano yung bang ng konti sa kalooban ng mga naulila. Kahit paano nagkaroon sila ng konting pag-asa na kahit paano mabibigyan ng katarungan ng nangyari sa mga mahal nila sa buhay, mga anak nila, asawa nila. Hindi ba nakakatuwa naman yun? Na kahit paano merong balita na ganyan. Kesa naman yung palagi na lang sila na lang kasi pagtatawanan lang nila ang gobyerno. Kung hindi ho nangyari kay Duterte yan, kung hindi ho nakialam mga ICC, pagtatawanan ho nila ang gobyerno. Wala palang silbi, kahit palang anong gawin nila, okay lang. Kasi makapangyarihan sila very powerful sila. Kaya okay lang sa kanila yun. Diba? At least ngayon nakita natin na kahit papano, may silbi din pala ang gobyerno. May silbi din pala ang gobyerno dahil
ang panig pala nito ay nasa mga tao pa rin. Hindi sa mga mayayaman na kapares nila. Yun na lang ho ang isipin natin, mga friendship. Diba? Nakakaawa ho yung mga tao, mga pamilya ng mga taong pinagpapapatay nila nung panahon ng EJK nilang yun. Mga pro Duterte, hindi kayo naaawa dun, no? Hindi baliwala sa inyo. Pero nung hinuli si Duterte, iiyak-iyak kayo. Magkano ba binayad sa inyo ng mga Duterte para iiyak-iyak kayo ng ganyan? Paglalaban ninyo ng patayan si Duterte. Kasi sinasamba ninyo, Panginoon ninyong si Duterte. Nung utak kayo meron, mga ito pa mga friendship, meron pang sinabi merong sinabi sila na wala raw warrant of arrest. Illegal daw yung pagkakahuli kay Duterte. Ano walang warrant of arrest? Huhulihin ba naman si Duterte kung walang warrant of arrest? Hindi naman siguro mga loko yung mga kapulisan natin, di ba? Hindi naman siguro baliw si General Torre para hulihin ang isang taong walang warrant of arrest at walang kasalanan. Nung panahon ni Duterte, oo, kahit walang warrant of arrest, pinapasok nila ang mga tao sa loob ng bahay. Walang dalang warrant of arrest, okay yun. Hindi na si Duterte ngayon eh. Yung mga ngayon, hindi sila gagawa ng mga ganyan. Hindi sila nag-o-over the bakod. Diba? Siyempre, pag hinuli nilang isang tao, may warrant of arrest sila at alam nila kung anong kasalanan nun. Kaya nga nila hinuhuli mga friendship dahil may kasalanan. May kasalanan si Duterte, kaya nila hinuhuli. Okay, eto. Papakita ko sa inyo. Umaga nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang eroplanong sinakyan ni former President Rodrigo Duterte mula sa Hong Kong. Kasama ng dating Pangulo ang kanyang anak, apo, partner ni si Hanilet Abancena at si former Executive Secretary Salvador Mejaldilla. Ngunit maaga pa lang ay nagtipon-tipon na rin sa terminal ang mga kawani ng Philippine National Police kasama ang Criminal Investigation and Detection Group at Department of Justice. Agad na isinilbi ng mga ito ang warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte at saka idiniretso sa Villamor Air Base. Nagpawalan kami ni Maso. Financial lahat ng mas namin. Pagduda naman siya dahil wala pa rin anya silang nakikitang kopya ng warrant of arrest. Dumating na sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Ang eroplanong sinakyan ni former President Rodrigo Duterte mula sa Hong Kong. Kasama ng dating Pangulo ang kanyang anak, apo, partner ni si Hanilet Abancena at si former Executive Secretary Salvador Mejaldilla. Ngunit maaga pa lang ay nagtipon-tipon na rin sa terminal ang mga kawani ng Philippine National Police kasama ang Criminal Investigation and Detection Group at Department of Justice. Agad na isinilbi ng mga ito ang warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte at saka idiniretso sa Villamor Air Base. Nagpawalan kami ni Maso. O ayun mga friendship, di ba? Wala raw warrant of arrest. Uhulihin ba naman sila? Sa palagay nyo, uhulihin ba naman sila kung walang warrant of arrest? Di ba hindi? Kailangan palaging, si General Torre pa, manghuhuli ba naman niya ng isang tao kung wala silang maipakikitang warrant of arrest? Di ba mga friendship? Natural. Hindi basta-basta ho yung hinuhuli nila. Isang bigatin yan, isang matabang isda yan, ang uhulihin nila. Pagkatapos wala silang warrant of arrest. At mga pro Duterte, hindi mo maintindihan. Ang gagaling talagang gumawa ng mga kasinungalingan. Right, their very eyes. Nandiyan na, nasa harapan na nila. Yung sinasabi nilang warrant of arrest. Pero sasabihin nila wala. Wala raw warrant of arrest. Ibang klase talaga itong mga pro Duterte nito. Eto, basahin naman natin yung yung speech naman message naman ni Senadora Risa Hontiveros. Andito mga friendship. Mga friendship, ayan dumating na ang araw na hinihintay ng pamilya ng libu-libong Pilipino na napatay sa madugong tukhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinanghahawakan ko ang mga sinabi ni dating
Pangulong Duterte, sana bilang abogado siya ay sumunod sa mga proseso nito. I also hope that Malacanang will honor the word. Okay, paghahabol ng hustisya sa lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno, mga responsable sa pagpatay. Denise, mga 3:21 ngayong hapon, dumating si Vice President Sara Duterte dito sa NAIA Terminal 1. Lulan yan ng Philippine Airlines flight number 319. Ayan, dumating na rin si VP Sara from Hong Kong din ho yan. Hindi pa siya nagbigay ng pahayag, Denise, dahil doon din siya sa likod ng paliparan tumaan. Ayon pa sa pahayag ng Office of the Vice President, Denise, kasama ng Vice Presidente ang kanyang mga anak at sasagutin umano ni VP Sara ang mga issue partikular yung pinagdadaanan ng kanyang ama ngayong araw sa tamang panahon. Kaya humingi sila ng pangunawa patungkol dito. Nasa loob pa ng Villamor Air Base sa Pasay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At may mga tao na rin ang nagtipon dito sa labas ng gate para magpakita ng suporta para sa dating presidente. So, crimes against humanity, kaugnay ng war on drugs ng kanyang ayan, mga friendship, yung warrant of arrest na hinahanap ng mga abogado ni Maldivea, di ba? Ayun, sinasabi nila wala raw arrest warrant, illegal daw. Ay nako, talaga naman mga produtache, no? Maari ba yun? Basta ka nalang mahuhuli ng isang taong walang kasalanan tapos dadakpin mo, wala kang warrant of arrest. Sila lang yun nung panahon nila, di ba mga friendship? Nung panahon nila, ganun sila. Kaya, ngayon, ina-apply nila para sa sarili nila. Isuko ang isang Pilipino, partikular ang isang dating Pangulo ng Pilipinas sa dayuhang institusyon. Aniya, insulto ito sa bawat mamamayan na naniniwala sa isang bansang malaya mula sa kapangyarihan ng isang banyagang bansa. Tinanggalan umano ang dating Pangulo ng kanyang mga karapatan gaya ng hindi pagdala sa kanya sa anumang kinatawan ng hukuman at mabigyan ng due process sa ilalim ng mga umiiral na batas. Pinanagtitipon dito sa labas ng Villamor Air Base sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Lapan at ano ang plano? Well, mga friendship, kakulangan pa raw ng due process. No. Due process pa, inaantay. Ang tagal na ho ng due process na yun. Nung panahon ho ba ni Duterte, may due process ho ba? Di ba walang due process na yan? Kasi silang nasusunod, silang batas. Ngayon, sasabihin ng anak niya, no, ni VP Sara, na isusuko daw yung isang citizen, Filipino, citizen ng Philippines, na dati pang Pangulo. Oo, dati nga Pangulo yan. Pero nagkasala siya. Natural, isusuko ng ating gobyerno yan. Bakit? Ano naman ang gusto ni VP Sara? Ito-tolerate na lang ng gobyerno yung pinaggagawa ni former President Duterte noon? Hahayaan na lang ba yun? Anong mangyayari sa mga tao? Umaasa sila na magkakaroon ng katarungan pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay. Kaya nga nila ipinaglalaban yan, di ba? Kaya nga nandiyan dyan ang ICC, at least man lang dyan, mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng mga kaanak nila. Sa kanila, wala raw due process yun. At ganun daw kapangit ang gobyernong administrasyon ngayon. Hindi pangit yun, VP Sara. Magaling ang administrasyon natin dahil nabigyan ng katarungan yung mga taong namatay, yung mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Kayo lang ang nagsasabi niyan na walang due process yung ginagawa. Kayo nagsasabi ngayon kasi kayong naandyan ngayon sa posisyong yan, di ba? Pero nung ang ama mo nagpapapatay, wala kang maririnig na due process. Nag-due process ba sila noon? Di ba? Wala. Basta't papatayin nila ang isang tao, tataniman nila ng droga. Paplantahan nilang ebidensya. Okay na. Papatayin na nila. Itutokhang na nila yun. Ang operasyon tokhang nila. Tapos sasabihin ni Baste, iniiwas daw dun sa budget ng 2025, budget deliberation ng 2025 ng Office of the President.
Sila ang gumagawa ng pag-iiwas. Sila din gusto nilang gumagawa sila ng kung ano-anong mga istorya para i-divert doon yung focus ng gobyerno, 'di ba? Para mawala doon sa impeachment na 'yon, mawala doon sa kaso ni Duterte. Ganun ang ginagawa nila, kung ano-ano na lang ginagawa nila para ma-divert lang yung attention ng mga tao at ng gobyerno sa mga ginagawa nilang yun, kaya kung ano-ano lang. Pero hindi pa rin kayo lulusot. Akala ninyo kahit anong gawin nyo, divert nyo yung hindi pa rin kayo lulusot kasi alam na ng government yan, taktikan nyo yun eh. Ang galing nyo sa mga tactics ng ganyan eh. Igagaling nyo sa mga ganyan. Kaya alam na nila yun. Kaya kahit anong gawin nyo, may kasalanan kayo, pagbayaran nyo. Diba? Tapos, ay yung mga loko-lokong nasa Davao, no? Yung mga pro-Duterte, i-raid daw yung bahay ni Duterte. Para silang mga GAGO, no? Mga BO talaga. Bakit i-raid yung bahay ni Duterte? Doon, inahuli na nga si Duterte. Nasa Villamor Air Base na. Nasa Dahig na nga ngayon. Binabantayan nila yung bahay, i-raid daw. Anong i-raid doon? Ano yun? Nanakawin yung mga ari-arian niya ron? Naluloko na talaga kayo, no? Mga baliw. Bakit i-raid yung bahay niya? Ang kailangan na lang naman si Duterte lang. Ang sumuko. Sumuko lang si Duterte. Yun lang. Hindi nila kailangan yung bahay para i-raid. Siguro kung nandun si Duterte at nagtatago, i-raid nila yun, natural. Para hulihin si Duterte at may warrant of arrest, di ba? Pero kung wala na si Duterte, bakit naman nila kailangan i-raid yun? Kayo talagang mga puro talaga ka-fake newsan yung mga nasa kukotin nyo. Palibasa, pare-parehas kayo ng sinasamban nyo. Kaya ganyan ang mga utak nyo. Magbantay kayo dyan. Magbantay kayo habang nasa Dahig si Duterte. Bantayan nyo yung bahay niya. Baka naman may mag-raid at may mawala. Anong kukunin? Yung kayamanan niya? Ha? Yung pera niya? At i-raid siya? Mga kapekean talaga, basta't balitang kapekean, ang gagaling ninyo. Diyan kayo mahuhusay. Mag-iyakan kayo. Maglulupasay kayo dyan. Maawa kayo kay Duterte dahil nandun na sa Dahig at nagsisimula na ang trial sa kanya. Sundan ninyo dun. Kasi mga kampon niya kayo. Marami naman pera mga Duterte, kayang-kaya kayong papuntahin doon sa Netherlands. Para doon kayo magdrama, magdadadrama kayo doon, mag-iyakan kayo. At yung Panginoon ninyo nasa Dahig. Diba? Nandun siya. May pasindi-sindi pa ng mga kandila. Akala mo, namatayan na sila. Talagang baliw na, babaliw na talaga. Pabaliw talaga mga daddy. Iniiyakan na nila, nagsisindi, nagkakandelight na sila. Nagkakandelight na sila dun dahil dahuli lang yung Panginoon nila. Ayaw nilang maparusahan dun sa mga pinaggagawa niyang krimen. Talaga kayong mga didi, kayong kwenta, mga wala kayong utak. Utak nyo, mga utak dilis. Nakaka-stress kayo. Nakaka-stress ang mga utak ninyo kung anong klaseng meron. Ayan, maglulupasay kayo sa lupa na nahuli na. Nakakaawa raw si Duterte, nakakaawa. Sabi pa nga ni Batutachi de la Rosa, no? Awang-awa raw siya kay former President Duterte. Awang-awa ka, dapat kasamahan mo dun, malapit ka na rin. Bato, malapit ka na, Batutachi. Magbilang ka na rin ng araw mo. Bagay lang sa inyo yan. Kasi mga kampon kayo ni Duterte, kaya dapat samahan ninyo siya sa Dahig. Doon kayo lahat sa Dahig. Akala ninyo, lagi na lang kayong nasa taas, no? Hindi. Kasi, ang mundo natin umiikot. Hindi palaging kayo ang nasa taas. Ang buhay raw ng tao, minsan nasa ibabaw, minsan naman nasa ilalim. Noon kayong nasa ibabaw, ngayon nasa ilalim kayo.
Kaya pagbayaran ninyo, magdusa kayo, pagbayaran yung mga kasalanan nyo. Kasi kung wala kayong ginawang kasalanan, hindi kayo mapaparusahan. Wala kayong magiging problema. Akala nyo kasi wala nang katapusan ng mga biyayang natatamo ninyo. Akala ninyo habang panahon na yun, kayo nakaupo sa trono, di ba? Hindi naman po pwede yun. Kaya nga, si Lord nandyan lang. Sabi nila ang karma daw umiikot lang daw sa kuko. Hindi raw lumalayo yan. Kaya nga si Lord nandyan dyan, nakikita yung mga ginagawa natin. So, kaya ngayon, ayan, kung ano itinanim ninyo, anihin ninyo ngayon. Di ba? Mga didi shit, sumunod kayo doon sa the Netherlands. Doon kayo mag-iyakan. Doon kayo mag-iyakan, doon kayo magsindi ng kandila. Baka matulungan nyo ang ano ninyo, Panginoon ninyo. Si Lord Duterte ninyo. Yan, Lord of all the drug lords, di ba? Sundan ninyo doon para sama-sama together kayo. Alright. O ayan mga friendship, si Bato naman, hindi raw siya nagtatago. Nangangampanya raw siya. Kaya pala wala siya doon nung hinuhuli si former President Duterte, di ba? Wala pala siya doon sa NAIA, wala rin. Hindi natin nakita ang pagmumukha niya ron kasi nga nangangampanya siya. Oo. Nangangampanya siya doon, nasa Kabisayaan siya. Okay? O, ayan, panoorin nyo. Kinaklaro lang ho natin, ha? Kinaklaro lang natin mga ka-friendship kung bakit wala raw si Bato Tachi doon nung araw na hinuhuli si former President Duterte. Tayo ang masintalisaan nyo pa yung experiment na mahuli si President Duterte kaysa naisisi at sa para i-tempul. Aminado rin. So very privacy ang iba. President ka ng Pilipinas, yung reject outright. Ano mo, yung masal yung Interpol na meron tayong commitment. Well, at the President yung reject outright, masyado sila natatahan. Nagpasosyo na sila talaga interesado na mahuli kung kanya gawin excuse yung Interpol na yan. Habang hindi pa kami yun, pwede naman yung gawin yan. Sangara my decision is to submit myself for a while is my issue. Okay naman sila. They'll betray. They'll betray. Betrayal to the max. Normal. Ang tuloy. Okay, mga friendship. O ayan, feeling betrayed daw si Bato. No. Feeling betrayed daw siya na binitrade siya ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo. Tingnan nyo kung iisipin ninyo ng mga friendship. Tingnan naman ninyo. Kung iisipin natin ng husto. Nagsabi ang si President Marcos ng gano'n noon, di ba? Pero, anong ginawa nila? Kasalanan ba niya yun? Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung nangyari? Eh, ang bait-bait ka ng Pangulo natin, pero anong ginawa ng mga Duterte sa kanya? Diba, ginagawan siya ng kung ano-anong istorya, na bangag siya, nag-a-addict siya. Ayan. Parang sinisiraan nila sa publiko. Tapos, tinitreten nila. Yung sinabi ni Sara Duterte, di ba? Kung ano-anong pinagsasabi tungkol sa kanila. Kung ba naman sila, nagkisama na lang ng gusto, o ay baka hindi pa nangyari ito ngayon. Kanino bang kasalanan ng lahat ng to? Di ba sa kanila? Masyado silang maiinit. Masyadong maiinit ang mga ano nila, mga kamao nila, di ba? Gustong-gusto nila nung laging nagkakagulo. Gusto nila nung laging may controversial. Laging may mga ganon. Kaya ngayon feeling betrayed daw si Bato. Awang-awa raw siya sa Pangulo. Bato, wag kang maawa sa Panginoon mo. Kasi napakalakas nun.
Natural lang, pagbayaran niya mga ginawa niya, maawa kayo dun sa mga pamilya ng pinatay ninyong mga mahal nila sa buhay. Dun ka maawa, wag sa kanya. Di ba mga friendship? Dun kayo maawa sa mga pinagpapatay ninyong mga tao noon nung kayo ang nasa posisyon. Kaya dapat lang maghanda ka na talaga. At tanggapin mo na sa sarili mo na isang araw ikaw naman ang uhulihin ng ICC. Ang mga tao nga naman, mga friendship, no? Kapag sila nga naman ang nakaupo doon sa trono, lahat ng gusto nilang gawin nagagawa nila. Ang nakakaawa, yung mga taong walang kapangyarihan, mahihirap, yun ang kayang-kaya. Kayang-kaya nila yun. Sabi nga, yung kahit anong mali ang gawin nila, walang problema kasi naitutuwid yun. Kasi nasa trono sila eh. Pues ngayon tanggapin na ninyo na wala na kayo sa trono, wala na kayo sa posisyon. Kaya kung ganyan man ang nangyayari sa inyo, kasalanan nyo yun. Hindi kasalanan ng administrasyon natin ngayon. Kayo lahat ang gumawa ng mga krimen, kaya pagbayaran ninyo. O ayan mga friendship, no, nung nung March 13 to, tama, no? Yan yung breaking news na naisakay na raw si Pangulong Duterte sa loob ng private jet papuntang The Hague, Netherlands. O, ito naman mga friendship. Panoorin naman natin to yung sinasabi ni VP Sara na wala raw due process. No? Yung dun sa, yung paghuli sa ama niya. And the focus of the office is on the judicial proceedings, on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Ayan mga friendship, ang judicial proceedings based doon sa international criminal law, di ba? Yun ang mga proceedings nila. So na-process yun. Na-process yun before nila hinuli syempre si President Duterte. Kaya nga ipinalabas na yung warrant of arrest eh. Tapos sasabihin nilang wala raw warrant of arrest at illegal daw. Illegal daw yung paghuli. Sabagay, gano'n naman talaga eh. Sasabihin nila palagi yung gano'n. Kapag nahuli na, wala nang due process at illegal na yung paghuhuli. Di ba? Gano'n naman talaga yung mga nahuhuli. Pero kapag hindi hinuli, may due process. O, di ba mga friendship? Now, mga friendship, siguro hanggang dito na lang muna tayo. Magbabalik po ulit ang mga mata ni Angelita sa susunod po nating mga video. Okay, mga friendship? Okay, mga friendship ko. Adios, nos buemos. And magpapaalam na po ang inyong lingkod. Arrivo, mesame, Sarabaradici. Bye-bye sa inyong lahat. Magbabalik ang mga mata ni Angelita sa susunod na mga video. Maraming salamat po at huwag ninyong kalilimutang mag-subscribe. At i-click lamang ang bell at ang inyong mga likes and comments na rin kung gusto nyong mag-comment. Thank you! Bye!